Pag-usapan pa natin ang West Philippine Sea kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano pa ang plano ni Justice Carpio kasama ang iba't ibang institusyon para maituwid ang naratibo dito sa West Philippine Sea? Yes, Pops J. Actually, nasabi na nga kanina, gusto niya sanang tawagin yung iba't ibang institusyon na involved dito, kasama na nga yung DFA, para daw mapag-usapan nila. Kasi isa daw sa mga problems din na nakikita nila kung bakit hindi daw talaga natin makuha yung territory is because iba-iba daw yung narratives na nakukuha na nanggagaling mula sa mga mababatas, pati na rin sa mga public figures na meron tayo. So, yun yung reason na nakikita niya and gusto niya sana na Hindi magkakaroon ng consistent, concert. iba't iba yung version, ano? So, gusto niya sana may conference or kaya kahit may sit-down meeting lang sila. Mangyayari ba ito soon? Hopefully daw, pero kasi nga nasa midterm election season pa tayo, hindi pa daw siguro mangyayari within those time period, pero sana nga daw mangyari siya. Maliban kay Congressman Marcoleta, may iba pa bang mambabatas na nagsasabing hindi totoo ang West Philippine Sea? Well, para bigyang linaw lang, Pops J, no, yung sinabi ni Representative Marcoleta. Sabi niya lang naman daw kasi wala daw sa mapa yung words na West Philippine Sea. So yun yung naging reason niya kung bakit niya nasabi na no such thing as West Philippine Sea. Pero bukod kasi dyan, ang nasabi din kanina na-bring up din ni Justice Carpio is that meron daw din kasing mga re-electionists or kaya daw mga people na nasa office na possibly pro-China at makikita daw yun sa mga signs lalo na kapag meron silang mga binibitawang salita na pro-China talaga. So yung mga kandidatong yon o kaya naman yung mga mambabatas na yon na may binibitawan talaga mga salita na sasang-ayon sa China, may chance daw kasi na sila din maniniwala sila na hindi daw totoo ang West Philippine Sea. Ano ang pangunahing depensa ni Justice Carpio? Paano niya napapatunayan na hindi gawa-gawa lang ang West Philippine Sea? Well, actually, nung 9-dash line arbitration na issue before sa maritime ng West Philippine Sea, Pops J, kasama na doon si former Justice Carpio. So, doon pa lang, alam niya na talagang sa atin yung maritime zone, lalo na ng West Philippine Sea na nakaharap dun sa South China Sea daw. Yun daw yung nililinaw niya. So ngayon naman daw, ang issue is on the territorial ends, Pops J. So dalawa yung issue, maritime and territorial. So ngayon, territorial, may batas na. And sinabi niya naman na nung itinaas daw ito sa Kongreso, wala naman daw nag-disagree. So talagang paningin niya, bakit naman daw kasi may magsasabi na hindi daw totoo ang West Philippine Sea kung nung sa Kongreso pa lang, lahat naman ay inapprove itong act na Philippine Maritime Zones Act. Amy, may plano raw ba si Justice Carpio para malabanan ang disinformation sa social media tungkol sa usaping ito? Well, so far, social media wala pa, pero kasama niya kasi ngayon yung Akbayan Party List, pati na rin yung atin ito coalition, para ipalaganap na totoo daw yung West Philippine Sea. And aabangan natin na meron pang iba't ibang lugar dito sa Metro Manila, pati na rin sa labas nitong NCR, na mag-iikot sila at ipapaalam nila na meron nga tayong batas na ganito na Philippine Maritime Act. Kahit sinasabi nila na yung West Philippine Sea naman, Pinoy lang naman na nagsasabi niyan, pero kasi importante pa rin daw na malaman ng mga Pilipino at yung mga Pilipino mismo yung tumangkilik kung ano nga ba yung atin. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.